Parehong may kasong kriminal at sibil na isinampa dahil sa alegasyon na sinadya ng empleyado ng Arby's na duraan ng pagkain ng customer at hawaan siya ng herpes. Pinag-uusapan natin ang investigasyong kriminal at malaking demanda na ito. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ano po ang order ninyo? Ako si Jesse Weber. Mahilig tayo sa kwento ng sariling sikap na tagumpay. Pero ayon kay John Morgan, hindi ito ang realidad. Narito si John Morgan, mga kaibigan, sa kanyang librong Life is Luck. Ang tagapagtatag ng Morgan & Morgan ay tapat tungkol sa papel ng swerte sa tagumpay at kung paano makita ang oportunidad kapag dumarating ito. Sinuwerte lang talaga ang binhing iyon. Ibinahagi ni Morgan ang mga sandaling nagbago ng lahat. Mula sa paghahatid ng dyaryo nung bata siya, hanggang sa pagtatayo ng pinakamalaking injury law firm sa Amerika. Isa itong gabay kung paano harapin ang buhay, suwerte at sa huli, ang tagumpay. Hindi ito memoir ng bilyonaryo na maraming corny na payo. Tapat, direkta, at may aral kung paano gawing mas makabuluhan ng suwerte at malas. Sana basahin at pahalagaan ito ng mga tao. Bumili ng Life is Luck na yon sa Amazon sa forthepeople.com/lifeisluck. Tingnan mo, hindi ko alam paano sasabihin ito. Nakakabahala at medyo nakakadiri talaga ang kasong ito. Kung totoo ang mga paratang tungkol dito, ibig kong sabihin, talagang naaawa ako sa pamilya dito. Dahil hindi ito yung narinig mo araw-araw. Umasa ako, nakaupo ka na para rito. Kaya paunang babala, mahirap ito. Sinasabi ko lahat ng yan dahil may parehong kasong kriminal at demanda na may kaugnayan sa isang dating manager ng Arby's sa McCurtain County, Oklahoma, na inakusahan hindi lang ng pagdura sa pagkain ng isang babae, kundi pati na rin ng paghawa sa kanya ng herpes. Sa kasamaang palad, pag-usapan natin ito. Kaya ipapaliwanag ko ito ng detalyado sa'yo. Gusto kong simulan sa kasong kriminal at pagkatapos ay tatalakayin ko ang kasong sibil. Kaya gusto kong basahin sa iyo mismo mula sa affidavit ng probable cause para sa warrant of arrest kay Amanda M. Hendricks. Noong Abril 1, 2026 bandang 4:30 ng hapon, ako si Zane Mann, unipormadong opisyal mula sa lungsod ng Broken Bow, ay tumanggap ng ulat tungkol sa empleyado ng Arby's na dumura sa pagkain ng customer. Nakipag-ugnayan ako kay Jenica Church na nagsabing nung Marso 28, 2026 si Jenica ay duman sa drive-thru ng Arby's at nag-order. Nag-order si Jenica ng 4 for 10 sandwich meal. Nang kontakin ko ang Arby's para sa video footage, sinabi nilang kailangan ng search warrant bago makakuha ng kopya. Noong Abril, nagsampa ako at naghatid ng search warrant noong Abril 16. Nakuha ko ang footage mula 2,000 at 200 hanggang 2,300 oras ng gabi ng Marso 28 noong Abril 16. Sa 52 minuto at 57 segundo, inalis ni Amanda ang karne mula sa slicer. Hawak ni Amanda ang karne, itinaas ito sa lebel ng leeg. Inilapit ang ulo at may laway na lumabas sa kanyang bibig papunta sa sandwich. Tinapos ni Amanda ang 3 sandwich at ipinadala ang order. Noong Abril 17, kinontak ko si Amanda para sa panayam sa Abril 18 at pumayag siya magpunta sa Broken Bow Police Department. Noong Abril 18, tinawagan ako ni Amanda at sinabing hindi siya makakadalo sa panayam dahil walang masasakyan. Habang kausap ko si Amanda, sabi niya hawak ko na ang footage at ayaw niyang sayangin ang oras ko. Siya ang gumawa nun. Ngayon, sabi ni Church na dahil sa di umano'y pagdura, nagka-herpes siya. Ngayon, kinasuhan si Hendricks ng felony poisoning na may intensyong manakit na maaari magresulta sa hanggang 5 taong pagkakakulong. Iba ito sa mga unang pinaginalaang kaso. Pero sa kasong kriminal na ito, sa pananaw ko bilang abogado, mukhang matibay ang ebidensya. Maliban na lang kung mapatalsik ng depensa ang surveillance footage sa pag-argumento na may depekto ang search warrant, maling impormasyon, maling pahayag, o kulang sa probable cause ang pulis na may naganap na krimen para bigyang katwiran ang warrant. Kung hindi mangyari yon, kung wala sa mga yon ang gumana at tanggapin ang surveillance footage, at ganoon nga ang nilalaman nito gaya ng pagkakalarawan, napakabigat nito. Ngayon, hindi ko pa mismo nakita ang footage. Talaga bang makikita mo ang insidente ng pagdura? Ibig kong sabihin, posible base sa paglalarawang ito. Pero kung meron ka ring sinasabing umamin, kung tamang pagkakabasa ko rito, magiging problema rin yon. Ngayon, di ko alam kung ipaglalaban ng depensa na dinuraan niya ang pagkain. Pero wala siyang intensyong manakit ayon sa batas o krimen. Walang intensyon na magpasa ng herpes. Kung ang pagdura nga ang sanhi ng herpes kay Church,
Nakakaintrigang connection ito. Gusto kong talakayin pa yan ng mas malalim sa bahagi ng civil case, pero nagiging interesante talaga yan, di ba? Kaalaman. Ibig kong sabihin, may herpes ba talaga siya? Sinadya ba niyang duraan ng pagkain kahit alam niyang may herpes siya? Mahalaga ito dahil kailangan mo ng ganoong koneksyon. Ngayon, alam nating inaresto si Hendrix noong linggo at nakakulong siya sa lokal na kulungan. Bakit ginawa ito ni Amanda Hendrix? 38 taong gulang. Ayon sa ulat, sinabi ni Church na may konting kasaysayan sila ni Hendrix. Pero di malinaw kung ano yon. Hindi pa ito lubos na ipapaliwanag pero ayon sa ulat, sinabi ni Church na wala naman itong malaking bagay. Ayon sa 2 News Oklahoma, sabi ni Church na natagalan siya nung nag-order at inakala niyang galit sa kanyang mga tao dahil malapit nang magsara ang restaurant. Ayon sa 2 News Oklahoma, sinabi ni Church na ipinagyayabang ni Hendrix ang pagdura niya sa pagkain ni Church. At dahil maliit lang ang broken bow, pati anak ni Church ay nakarinig nito. Ayon sa ulat, sabi ni Jenica Church, mahal ko dati ang Arby's, pero hindi na. May isa pa itong problema. Ibinahagi daw niya ang mga sandwich noong gabing yon sa kanyang binan na lalaki at lola sa asawa. Ayon sa ulat, sinabi ng kanyang biyenan na babae, ang anak ko ay nakaupo sa mesa ko, kumakain ng almusal, at gusto niyang makatanggap ng halik, pero hindi siya makakuha nito. Kaya sigurado akong galit ako. Nakikita ko ang epekto nito sa mga apo ko, sa anak ko, sa asawa ko. Ayokong halikan ng asawa ko. Kinain niyang pagkain. Hindi ibig sabihin na dahil wala siyang outbreak ay wala siya nito. Kaya may civil lawsuit na kami ngayon. Kaso ito na isinampa ni Jenica Church at pamilya niya, kasama ang asawa at mga anak. Laban ito sa Arby's ng Broken Bow, RB Arc Restaurants LLC, Flynn Restaurant Group LP, na siya nagmamay-ari o nagpapatakbo ng lokal na Arby's Restaurant at pati na rin kay Hendrix. Pero talaga, ang malaking pera, hinahabol ninyo ang mga entidad. Yan ang layunin ng kasong ito. Babasa ako ng pahayag ng mga katotohanan sa reklamo. Tapos pag-uusapan natin ang mga habol at dahilan ng aksyon. Ayon sa reklamo, noong Marso 28, 2026 nagtungo si Jenica sa drive-thru ng Arby's sa Broken Bow matapos ang mahabang shift sa bartending ayon sa mga ulat. Pumunta siya para kunin ang pagkain. Ayon sa reklamo, empleyado si Hendrix at siya ang naghahanda ng pagkain. Gaya ng makikita mo, yan ang nag-uugnay ng pananagutan sa kumpanya. Empleyado raw ang gumawa ng tort o maling gawain habang nagtatrabaho. At inakusahan sa reklamo na sinadya at pinagplanuhan ni Hendrix na duraan ng pagkain. Kaya sinasabi nila na hindi ito aksidente, tama? Wala namang ganun. Sinadya at pinagplanuhan. Bukod pa rito, sinasabi sa reklamo na alam ni Hendrix na meron siyang herpes. HSV sa paano? Ayon sa reklamo, may outbreak ng herpes si Hendrix noon at may sugat. Kaya di umano'y nilagyan niya ng herpes ang pagkain. Kasama rin sa reklamo ang nabanggit kong surveillance footage. Ganito raw ang nangyari pagkatapos ibigay ang pagkain. Babasahin ko ang nakasulat. Si Jenica Church, ang nagrereklamo, ay kumain ng sandwich mula sa order habang papalabas ng parking lot tapos umuwi na siya. Pag-uwi ni Jenica Church, binigay niya ang natirang pagkain mula Arby's kina Stephen Dollarhite at sa ina niya. Kumain si Stephen Dollarhite ng kontaminadong pagkain. Ang ina ni Stephen Dollarhite na nasa hospice care ay kumain din ng pagkain mula sa kontaminadong order. Wala sa mga nagrereklamo na kumain ng pagkain ng may alam na ito ay nakontamina ng laway ni Hendrix na may impeksyon ng HSV-1. Walang nagrereklamo na pumayag kumain ng pagkain kontaminado ng likido ng katawan o laway na may HSV-1 infection. Bago ang Marso 28, 2026 si Jenica Church ay wala pang HSV-1. Bago ang insidente, si Jenica Church ay hindi pa nagpositibo sa HSV-1. Bago ang insidente, hindi pa nakaranas si Jenica Church ng sintomas ng HSV-1 tulad ng singaw, sugat, o mga pagsumpong ng oral herpes. Bago ang insidente, si Jenica Church ay walang kasaysayan ng impeksyon sa HSV-1. Matapos kainin ng kontaminadong pagkain noong Marso 28, 2026, nagpakita si Jenica Church ng sintomas ng HSV-1 infection. Nagkaroon ng sugat o singaw sa labi si Jenica Church matapos kainin ng kontaminadong pagkain. Humingi ng medical na pagsusuri at gamutan si Jenica Church kay Dr. Heron. Sumailalim sa pagsusuri para sa HSV, isa si Jenica Church. Nagpositibo si Jenica Church sa HSV-1 matapos ang insidente. Nakumpirma ang HSV-1 diagnosis sa medical na pagsusuri. Kumuha ng gamot si Jenica Church mula sa Palace Drugs para gamutin ito. Mula nang magkaroon ng HSV-1 mula sa kontaminadong pagkain,
naranasan ni Jenica Church ang maraming naitalang pag-atake ng oral herpes. Kasama sa mga pag-atake ang sugat, singaw, at iba pang sintomas ng HSV-1. Na-trigger ito ng stress at ilang ulit nang nangyari. Bawat atake ay nagdudulot kay Jenica Church ng sakit, hindi komportabling pakiramdam at sugat. Ang HSV-1 ay hindi nagagamot at mananatili kay Jenica Church habang buhay. Marami pa tayong kailangang patunayan dito. Una, sinusubukan itong iugnay ang kontaminadong pagkain sa herpes. Tama? Siguradong ito ang pupuntiryahin ng abogado ng depensa. Paano mo malalaman kung hindi mo nakuha ang herpes mula sa ibang bagay o ibang tao? Susuriin ang buhay, pamumuhay at medical na kasaysayan ni Jenica. Kung mapapatunayan niya ang diagnosis at paggamot at may dokumento, lalo na kung nabasa mo ang reklamo at nanduan ang mga pangalan, lokasyon at address ng tagapagbigay ng medical na serbisyo, malaking bahagi yon ng kaso. Malaking ebidensya yon para mapatunayan totoo. Pero muli, kailangan niyang patunayan na hindi niya ito naranasan noon at wala ng ibang posibleng dahilan. Pero syempre, grabe. Ito ba'y patunay ng pinsala na kailangan sa civil case? Di ba kailangang patunayan ng pinsala mo, naranasan at ginawa sa'yo? Mahalaga ito sa pagkalkula ng danyos. Sa tingin ko, mahihirapan ba ang hurado? Sabihin mo sa hurado na may dumura sa pagkain mo tapos nagka-herpes ka. Sa tingin ko, may intindihan at mapapahalagahan nilang trauma. Pero kailangan pa ring patunayan ang kaso. Para sa pinsala, yun na yun. Madali lang sigurong tasahan ito. Kahit hindi isama ang usapin ng herpes, yung paratang na may dumura sa pagkain ay nakakakilabot na at maaaring maging batayan para sa damages. Ulitin ko, mga paratang pa lang ito, pero hayaan ninyong palawakin ko pa. Ayon sa reklamo, at ito ay CP, ang nagrereklamo na si Jenica Church ay patuloy na makakaranas ng panapanahong pagsiklab ng HSV-1 sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Simula nang magka-HSV-1 nakaranas si Jenica Church ng matinding takot at kaba na baka mahawa niya ang kanyang pamilya, anak at kaibigan. Si Jenica Church ay laging takot na mahawa ng HSV. Isang kanyang asawang si Jason Dollarhide. Laging natatakot si Jenica Church na mahawa ng HSV-1 ang kanyang mga minor de edad na anak na sina SJMD at GAMD. Si Jenica Church ay nabubuhay sa patuloy na takot na may papasa niya ang HSV-1 sa iba pang miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Ang takot at pagkabalisa na ito ay lubos nang nakaapekto sa buhay ni Jenica Church. Ang takot at pagkabalisa ay naging dahilan upang iwasan ni Jenica Church ang pisikal na pakikisalamuha sa kanyang mga mahal sa buhay, kabilang ng paghalik at pagyakap sa kanyang mga anak. Dahil sa takot at pagkabalisa, umiwas si Jenica Church sa matalik na pakikipag-ugnayan sa asawa niya. Lubang napiktuan ng takot at pagkabalisa ang kalidad ng buhay ni Jenica Church at relasyon niya sa pamilya. Dahil sa takot at pagkabalisa, nakaranas si Jenica Church ng matinding emosyonal at mental na pagdurusa. Kailangan ni Jenica Church ng tuloy-tuloy na medical na gamutan, counseling at therapy para sa pisikal at psikolehikal na epekto ng HSV-1. Nabanggit din sa reklamo ang pinsalang natamo ni Stephen. Ngunit mula doon, sinasabi ng dokumentong ito, ang reklamo, na kinuntak ni Patricia ang mga kumpanya, kaya ang mga akusado dito, at sinabi ng isang kinatawan na rerepasuhin nila ang surveillance footage. Ayon sa reklamo, hindi raw ito ginawa ng kinatawan, at hindi rin nagbalik ng sagot kay Patricia, kahit may follow-up na pakikipag-ugnayan. Sinasabing nagsinungaling ang kinatawan kay Patricia sa panonood ng video at iginiit na ligtas at hindi kontaminado ang pagkain. Ayon sa reklamo, ginawa ito para iwasan ang pananagutan at pigilan ng pamilya na ituloy ang kaso sa korte. Bukod dito, may aligasyon na paulit-ulit tumawag ang mga kinatawan sa bahay na nagrereklamo at nag-alok ng libreng sandwich at $5 kapalit ng hindi pagtuloy sa kaso. Na ito raw ay sinadyang pabaya at sinadya at isa itong uri ng panliligalig. Ngayon, isang bagay na masasabi ko, paano mo mapapatunayan ang nilalaman ng usapan na yon? Hindi naman ito magiging recorded na usapan. Maliban na lang kung, ewan ko, baka ito ay sa isang recorded na linya. Alam mo yon, kapag tumawag ka sa isang tao o negosyo, sinasabi nilang nakarecord ang linya. Siguro. Hindi rin sigurado kung may naitala sa email. Kung tawag lang sa telepono at walang recording, malamang iba-ibang kwento sa usapan, di ba? Pero babalik pa rin sa pinsala o danyos. Nagdusa sila ng matinding stress, pagkabalisa, pagdurusa ng isip, pinsala sa pag-iisip, at pagkawala ng pagsasama. Interesante yon na isinama nila na nawalan ka ng ilang benepisyo ng isang relasyon dahil sa nangyaring tinsala. Tatalakayin ko pa yan ng mas detalyado mamaya. Tingnan mo, para mapanagot ang mga kumpanya, ang argumento ay hindi nila ininspeksyon ng pagkain. Hindi sila gumawa ng tamang background check. Hindi sila nagbigay ng sapat na training.
Hindi nila dinisiplina o tinanggal si Hendrix. Hindi sila nagpatupad ng mga pulisya o proseso para maiwasan ang ganitong insidente, kontaminasyon o umano'y kontaminasyon, at ito ang dahilan ng nangyari. Mula sa legal na pananaw, kung sinadya ng empleyado na kontaminahin ang pagkain ng customer, may hirapan ng kumpanya. Pero ang kontra-argumento, wala kaming kakayahang manghula. Tama naman ang ginawa namin at sinunod namin ang lahat ng proseso. Wala kaming dahilan para isipin na magagawa niya ang ganitong bagay. Lalo na kung totoo man ang mga paratang. Sa palagay ko, masasabi ring hindi niya ito nagawa noon. Pero hindi mo mapapatunayan yon. Bagamat may bahagi sa reklamo na nagsasabing, ayon sa impormasyon at paniniwala, si Hendrix ay naging pabaya o sinadyang kontaminahin ang pagkain para sa ibang bisita sa Arby's. Ayon sa impormasyon at paniniwala, may pattern si Hendrix ng pagkontamina ng pagkain ng mga customer. Ayon sa impormasyon, alam mo dapat alam ng mga akusadong entity ang hilig ni Hendrix na kontaminahin ng pagkain, ngunit nabigo silang pigilan ito. At meron ding bahagi. Ang kasong kriminal laban kay Hendrix ay patunay ng sinadyang at kriminal na ginawa niya. Kaya tingnan mo, ang resulta ng kasong kriminal ay hindi laging direktang nakakaapekto sa kasong sibil. Minsan, maaari kang magkaroon ng hatol na not guilty, pero may natagpuang pananagutan sa kasong sibil, o kaya naman baliktad. Sinasabi ko yan dahil magkaiba ang pamantayan ng ebidensya, di ba? Mas mababa ang pamantayan ng ebidensya sa kasong sibil. Hindi ito beyond a reasonable doubt. Karaniwan, ang ginagamit ay preponderance of the evidence. Ibig sabihin, mas malamang kaysa hindi na may nangyaring isang bagay. Kahit ganun, ang hatol lang pagkakasala o pag-absuelto sa paglilitis ay pwedeng makaapekto sa diskarte ng defense attorney sa kasong sibil. Pero may isa pa akong gustong talakayin. Ano ba ang dinidemanda nila? Tingnan natin ang mga bilang at dahilan ng aksyon. Una, battery. Kaya ito ay sina Jenica Church at Stephen Dollarhide laban kay Amanda Hendrix. Ang argumento rito ay si Hendrix ay nagdulot ng masamang kontak sa kanila sa pamamagitan ng sinadyang pagdura sa pagkain. Yan ang paratang. Alam mo naman ang tungkol sa herpes. Wala silang alam o paintulot. Naranasan nilang pinsala, emosyonal na pagdurusa, takot at mga pagsiklab. At nariyan din ang elementong ugnayang sanhi sa mga kaso ng personal na pinsala. Na bilang resulta ng sinasabing pananakit, sina Jenica at Steven ay nasaktan o napinsala. Pangalawa, sinadyang pagdulot ng matinding emosyonal na pagdurusa. Sina Jenica Church at Stephen Dollarhide laban kay Amanda Hendrix muli. Ang argumento rito ay sobrang labis at nakakagulat ang ginawa ni Hendrix. Lampas sa hangganan ng kagandaang asal na sa totoo lang, kuminto ka muna dyan. Kung totoo ang paratang, ang pagdura sa pagkain ng isang tao at ang paghawa sa kanila ng herpes. Sa tingin ko, pasok yun sa kategoryang yon. Tandaan, sa reklamo, hindi mo kailangan patunayan lahat, basta sinusuportahan ng paratang mo. Ang paratang na may dumura sa pagkain mo na may herpes at nagkaroon ka rin nito, ay maaaring maituring na matindi at labis na kilos at sinadyang pagdulot ng matinding emosyonal na pagdurusa. Kasama sa matinding emosyonal na pagdurusa ang takot, pag-aalala na may pasa ito sa iba, matinding pagdurusa sa isip, pagkabigla, kahihiyan at psikolohikal na hirap. Ulitin ko ito, kapag nakikita ko ang bilang na ito na isinasama sa demanda, minsan nagdududa ako. Mahirap patunayan kahit tanggapin mong totoo ang lahat ng inaangkin ng nagrereklamo at nangyari sa kanila kung sinadya talaga yon. Totoo bang emosyonal na pagdurusa yon? Babalikan ko yung naunang punto. Kung totoo lahat ito, ang kapagtantong may dumura sa pagkain mo at nagka-herpes ka ng di inaasahan, ay talagang nagbago ng buhay mo. Uulitin ko, alam kong alegasyon pa lang ito. Pero naniniwala akong may saysay ang reklamo at siguradong uusad ito. Bilang katlo, kapabayaan. Kaya sina Jenica Church at Stephen Dollarhide ay laban muli kay Amanda Hendrix. Apat ang elemento ng kapabayaan. Tungkulin, paglabag, sanhi, pinsala. Ang argumento dito, si Hendrix bilang empleyado, ay may tungkuling gumamit ng makatwirang pag-iingat para sa kanila. Tungkulin na gumamit ng makatwirang pag-iingat sa paghahanda ng pagkain, na di umani nilabag niya ang tungkuling yon. Hindi niya nagawa yon. Ang ginawa niya raw ang nagdulot ng pinsala sa kanila. At tinalakay natin kung ano ang pinsalang yon o kung ano ang sinasabing pinsala. Bilang apat, kapabayaan per se. Kaya muli Jenica Church, Stephen Dollarhide laban kay Hendrix. Medyo iba ito. Halos otomatiko ang kapabayaan ito. Ang argumento ay na di umano'y ang paglabag sa kriminal na batas, na ang paratang na nilabag niya ang isang kriminal na batas ay nangangahulugan na si Hendrix ay nagpakita ng otomatikong kapabayaan. Otomatiko kang itinuturing na lumabag sa tungkuling iyon. Ito ay kapabayaan ayon sa batas. Bilang 5,
Pananagutan sa produkto, mahigpit na pananagutan. Jenica Church versus lahat ng korporasyong entidad. Kaya dito, ang argumento ay na ang entidad ay nagbenta ng mga produktong pagkain, mga sandwich, at ang mga produktong ito ay may depekto dahil sila ay kontaminado. Mga produktong nasa kontrol ng entidad. Isa itong kawili-wilin pahayag at ang ibig sabihin ng strict liability ay automatiko kang mananagot kung may problema sa produkto. Lagi nating naiisip ito kapag may depektibong produkto na galing sa isang assembly line na lumalabas mula sa pabrika. At oo, yun ang mga kaso kung saan may nakokontamina, maging sinadya man o dahil sa kapabayaan kung ano paman. Ibig kong sabihin, maaring managot ang kumpanya. Pero dito, parang ganun din ang sitwasyon, hindi ba? Yumano ang hinaharap mo ay parang kontaminasyon sa assembly line, kaugnay sa proseso ng paghahanda ng pagkain. Sinasabing ito ay sinadya ayon sa paratang. Anim, kapabayaang nagdulot ng emosyonal na sakit. Si Stephen Dollarhide ay nagsampa laban sa mga nasasakdal na may tungkuling magbigay ng ligtas na pagkain sa kanya bilang customer. Nilabag ito ng mga nasasakdal at nagdulot ng emosyonal na pagdurusa kay Stephen. 7. Kapabayaang nagdulot ng emosyonal na pagdurusa. Patricia Dollarhide laban sa mga nasasakdal. Parehong kaso. Bilang 8, responde at superior, vicarious liability. Ito ay mga reklamo laban sa mga korporatibong nasasakdal. Gusto ko itong talakayin dahil ito ay mahalaga sa malalaking kaso. Ang kilos ng empleyado ay maaring maiugnay sa employer. Pinagdatalunan bito na ang Arby's ay nag-empleyo kay Hendrix na umano'y gumawa ng battery. Sinadyang pananakit ng damdamin at kapabayaan sa trabaho. Iyan ang mahalaga. Hindi ito katulad ng may isang tao na nagtatrabaho sa isang kumpanya, tapos pagkatapos ng trabaho ay pumunta sa bar at nanuntok ng tao. Hindi mo pwedeng panagutin ang kumpanya doon. Hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Hindi nila sinusubukang gampanan ang kanilang tungkulin. Nasa labas ito ng opisina. Hindi yon ang nangyari dito. Magkaibang mga paratang na ito. Na umano'y nilaso niya ang pagkain habang nagtatrabaho sa lugar na ito, sa negosyong ito, sa oras ng trabaho. Kaya maaring managot ang mga entidad para sa umano'y ginawa ng kanilang empleyado, ng kanilang ahente, si Hendrix. Siyam, kapabayaan sa pagkuha, pagpapanatili, supervision at pagsasanay. Lahat ng reklamo laban sa korporatibong nasasakdal. Napag-usapan na natin ito kanina. Tungkulin ng mga entidad ang tamang pagkuha, pag-supervise at pagsanay ng tauhan sa paghahanda at kalinisan ng pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. Ang argumento ay hindi nila maayos na nasuri o nabigyan ng tamang pagsasanay at monitoring si Hendrix. At hindi rin maayos ang pagpapatupad ng patakaran laban sa kontaminasyon. Bilang 10, kapabayaan. Lahat ng nagrereklamo sa mga corporate na nasasakdal. Napag-usapan na yan dati. Bilang 11, pagkawala ng konsorsyum. Sige, si Jason Dollarhide laban sa lahat ng nasasakdal. Ang argumento ay mag-asawa sina Jason at Jenica. Gayunpaman, dahil umano nagkaroon ng herpes si Jenica, siya ay nagdusa ng emosyonal, psikolohikal, at napektuhan ng masama ang kanilang relasyon. Nawala sa kanya ang pakikisalamuha, pagkakaibigan, pagmamahal, ginhawa, tulong, pisikal na paglalapit, at mga benepisyo ng pag-aasawa. Bilang 2, pagkawala ng konsorsyum ulit. Isa ito sa mga anak, si SJMD, laban sa lahat ng mga nasasakdal. Kaya ito ay anak nina Jason at Jenica. Muling nararamdaman ni Jenica ang pagkawala ng pakikisama, ginhawa, at pagmamahal ng ina. Kaya iniiwasan niya ang pisikal na pag-aalaga. Iniiwasan niyang makisalamuha sa anak dahil sa herpes. Takot siyang mahawa. May isa pang issue, bilang 13. Pagkawala ng konsorsyum para sa isa pang anak. Bilang 14, pagkawala ng konsorsyum. Si Patricia Dollarhide ay nagsampa laban sa lahat ng nasasakdal bilang asawa ni Stephen. Iba pang miyembro ng pamilya, pareho ang ideya. Ang huli ay punitive damages laban sa lahat ng nasasakdal para sa mga nagrereklamo. Punitive damages o parusang danyos ay ibinibigay kapag sadyang masama, pabaya, walang ingat, o may masamang hangarin ng kilos ng nasasakdal. Ito ay higit pa sa simpleng umano'y pagdura. Tungkol ito sa hindi pagpigil at umano'y pagbibigay ng maliit na alok na tila tinatabunan lang ang mga paratang. Muli, kung titingnan ang paratang kay Hendrix, labis at nakakagulat daw ang kanyang asal. Ang punitive damages, na kadalasang mahal sa tradisyonal na kaso, ay para lang sa sobrang masama at nakakagulat na asal. Humihingi rin sila ng compensatory damages. Ito ay danyos para maibalik ka sa dati mong kalagayan. Ito ay para sa ekonomikong pagkalugi tulad ng gastusing medical at di-ekonomikong pagkalugi gaya ng pisikal na sakit, mental na paghihirap at pagkawala ng konsorsyo. Naghahabol din sila ng paglilitis sa harap ng hurado.
Ayon sa 2 News Oklahoma, sabi ni Church Jenica, kung kakain ako sa labas at may malaking bagay sa mukha ng staff, ayaw kong sila maghain ng pagkain sa akin. Parang pumapasok ito sa ideya kung paano nagbago ang buhay natin ngayon. Sabi ng abogado ng pamilya, Will Blocker, hinayaan nilang makalabas hanggang pinto. At na yun ay may nakahahawang sakit na ang kliyente ko. Mas malalim pa ang kultura rito kaysa sa RB sa Broken Bow, Oklahoma. Maaaring tungkol ito sa Flynn Restaurant Group at lahat ng 300 tindahang pag-aari nila. Hindi ko alam pero alamin natin. Kapag narinig ko yan, napapaisip ako. Ito ba ay magiging class action? Magkakaroon ba ng mas marami pang mga nagrereklamo na nakaranas ng parehong bagay? Hindi ko alam. Siguro hindi. Ayon sa balita, kinontak ng outlet ang Arby's para sa komento. Pero wala pang sagot sa oras ng pagre-record. Talagang nakakalungkot na kaso, sa totoo lang. Kaya yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes, Biyernes, alas 11 ng gabi Eastern Time. Hanggang sa muli mga kaibigan!